Magandang umaga po. 12:08 at ang ating pag-usapan po sa ngayon ay isang mahalagang bagay na mapag-aralan ng mga mamayan. Itong patungkol po sa pag-withdraw ng pondo. Pag sarili mong pondo naman, withdraw mo. May limitasyon ba? Ano bang limitasyon? May limitasyon ba? Kagaya nun kay Sally Santos, yung may-ari ng construction firm na Sims SYMS ay pilit na sinasabi ni Kiko Pangilinan, senador, at sinang-ayunan ni Risa Hontiveros na bawal daw yun mag-withdraw ng 400, hindi ko magkamali, 457 o 427 million cash. At natandaan mo yung cash na withdraw ay binigay kay Bryce Hernandez na siyang Assistant District Engineer sa Bulacan District Engineering Office. At yung cash na yun ay pinagparti-parti na, hinati-hati na. At saka yung pag-withdraw na yun ni Sally Santos ay para po yun parang bilang bayad sa kanya ng pamahalaan patungkol sa proyekto na napanalunan niya, supposedly. So kung napanalunan niya at nabayaran na siya at pinalabas na fully completed na ang kontrata. Pagkatapos, pinaghati-hatian nila yung pondo. So, yung pinaghati-hatian nila ng pondo, naibigay kong party doon, kung party-party, kung sino-sino. Kasama din sa partihan sinasabi niya si Mitch Kahayon. Na si Mitch Kahayon ay noon ay executive secretary, executive director sa Commission on Women. So, una, nagpalabas pa ng statement si Mitch Kahayon na hindi niya raw kilala si Bryce Hernandez. Totoo, hindi naman niya kilala. Tapos, ini-insinuate of sinasabi ni Mitch Kahayon na naging congresswoman sa Caloocan na hindi daw siya kaparti doon sa DPWH. Kasi taga-Caloocan man siya na congresswoman, hindi man siya congresswoman sa Bulacan. So, paano siya magkaroon ng parte? Yon pala, nalaman na nanghingi pala siya ng parte. Nanghingi siya ng share. Kasi nga, para naman sa gastusin niya dun sa Commission on Women na opisina. So, itong withdraw ni Sally ay nabigay din sa iba, napunta rin sa kung sino yung may-ari ng pondo, malamang si Attorney Danilo Domingo na congressman ng 1st District ng Bulacan. Siyempre, congressman ka sa 1st District, ang proyekto para sa 1st District naman alam yun, Attorney Danilo Domingo. So nevertheless, ang ating pong issue sa ngayon is, legal ba yung nasa batas ba, may batas ba nagbabawal na mag-withdraw ng 400 million cash outright sa bangko? At bakit pinipilit ni Kiko Pangilinan na bawal daw yun? At pinipilit ni Risa Hontiveros na bawal daw yun? Alam mo itong dalawang ito, abogado pa naman ito si Kiko, hindi ata ito nag-research eh. Lumalabas po, wala talagang batas na nagbabawal. Kung mayroon man control, yun ay mga tinatawag na alamin lamang kung hindi mo kilala ang client ang nag-withdraw. Eh siyempre, depositor mo sa bangko mo, kilala mo yun. Gusto niya palabasin, mali yung manager ng land bank. Ganun po ang mangyari. Tapos sa argumento niya sa plenaryo ng Senado, sinabi na bawal talaga yung pera ng gobyerno ilabas. Cash. Kailangan daw dapat cheque. So, narinig ko sa sinasabi ni Diskaya, kailangan na mag-withdraw minsan malakihan kasi para makabili sila ng mga materials na maramihan at makamura sila.
So, ibig sabihin, mahalaga pala talaga mag-withdraw ka ng cash na marami. Kasi nga kung sa bulto-bulto na pagbibili, ay ang magkakaroon ka ng discounts. Which is, sayang pa, kikitain mo pa para sa mga proyekto mo. In other words, mga negosyo po natin ay nakakaasa po sa cash withdrawals. Hindi naman lahat yan GCash eh. Ngayon, kung cash withdrawals yun, kukunin mo ang cash, tapos bibili ka na kung ano bibilhin mo. Siyempre, yung pagbibilhan mo, kailangan mo sa project mo, ay gusto cash. Wala ka magagawa dyan. Halimbawa, bibili ka ng lupa. Ang halaga ng lupa is 300 million. Ayaw nyo, ang usapan nyo sa may-ari, kailangan bayaran mo ko cash. Respetuhin yun. Yung terms and condition na bayaran ng cash. Alangan naman babayaran mo ng bank transfer. Kung papayag ba yung pagbabayaran mo. Ang gusto ni Kiko, lahat ay ichicheke. Ano nga ichicheke? Bakit ka magchicheke? Ha? Bakit ka magchicheke? Kaya nga bumili ka kumuha ka ng cash kasi sabi nga ni Diskaya, magbabayad ka ng sweldo sa mga tauhan mo. Withdraw ka ng cash. Bibili ka ng mga materialis. Kailangan mo ng cash. Kasi yung mga pinagbibilhan mo, ayaw naman tumanggap ng hindi cash. At saka isa pa, ang talagang sa lahat ng pagkakataon po, malakihan din ang paghingi ng cash. So, ang tanong, tama ba yung sinasabi ni Kiko? Ang problema po sa kay Kiko, tsaka kay Risa Hontiveros, wala pong batas na nagbabawal na mag-withdraw basta ikaw ang may-ari. Ang premise nila ay bawal na withdraw yung pera ng gobyerno. Hoy! Akala ko matalino ka kasi abogado ka. Kagaya rin kay Risa. Hindi nyo ba alam na nang withdraw ni Sally Santos na may-ari ng Sims Construction, ang withdraw niya, pera niya na nakadeposito sa account niya. Pera na ni Sally Santos yun na i-transfer na ng Land Bank, na-transfer na ng DPWH papunta sa kanyang account. So kung na-transfer sa account niya, pera na yun. Wala kang karapatan na anong gagawin sa pera niya. May tinatawag na the right to property. You can burn your money if you want. You can withdraw any money you want. It was already the money of Sally Santos. Ano bang logic mo, Mr. Kiko? Mag-resign ka na nga sa Senado. Wala kang ginagawa. Kung gusto mo, nabawalan mo, sige, gumawa ka ng batas. Kasi ang logic ni Kiko, dahil sa cost na iparte-parte. Hindi mo ba naisip na kahit hindi sa cash, pwede ring iparte-parte? I-transfer ko lang ang pera doon. Hindi ba maparte-parte? O, ano ang gagawin ko ngayon? Laba, i-transfer kong pera. Kaya lang, ang puntos niya ay, kung i-transfer mo kasi, mayroong record, i-GCash mo kay Jomar. O, Jomar, GCash ako sa inyo, 20,000. O, alam na may record 20,000. Pero kung cash ang ibigay ko kay Jomar, hindi ma-record. Ang ibig naman sabihin, alam ko na intindihan ko ang gusto ni Kiko. Pero, nagiging bubo ka rin kasi alam mo naman na walang batas, bakit mo papagalitan ang bangko? Dapat, ang obligasyon mo bilang senador, alamin mo, paano kayo winidraw mo cash? Oo, nakita mo na, okay. So ano kayo, binigay mo doon, at dahil sa doon, cash na binigay, naghati-hatian, cash na. So ibig sabihin, ang gusto mo lang ay ma-avoid ang pagbigayan ng mga kickback. Para ma-avoid, kasi nakapasok naman sa electronic, i-require mo sila ngayon na dapat ay cheque.
Pero ang problema diyan, Kiko, wala kasing batas na nagsasabi niyan. Eh di ang problema mo, di gagabubuha ka ng batas. Huwag mo pagalitan ng land bank na kesyo bakit nagpahayag sila ng palabas ng cash. Nagpalabas kaya ng statement ang land bank. Pinalabas, wala problema po. Perfectly legal and valid ang pagpa-withdraw ng pera na kahit 400 million. Eh pera na ni Sally Santos yun eh. Nilipat na sa kanya. Wala ka nang pakialam sa kung anong freedom ng bawat tao, kung anong gusto nila gawin sa kanila. Kaya kung gagawa ka rin ng batas na ganun, Kiko, mas strike out din yan dahil labag sa konstitusyon. Kasi lahat tayo, may karapatan tayo sa ating property kung ano ating paggagawin. May karapatan ako mag-withdraw through cash. May mga transaksyon ako na hindi ko kailangan dapat kasama sa trade secret ko. Bibili ako. Ayoko na malaman ni Jomar saan ako bumibili itong magic na to. E di ikakas ko para hindi malaman, walang record. Eh di ba? Ibig sabihin po, lahat tayo may karapatan. May freedom, hindi lang karapatan, may freedom, may kalayaan. Kung paano tayo magbabayad at paano ka tatanggap ng bayad. May freedom ka kung paano ka mag-withdraw, kung cash, ATM, o kung i-transfer lang sa electronic. Lahat po yan karapatan ng tao na hindi mo pwede sasaklawin. So ngayon, kung ang pakay mo ay matigil yung bigayan ng kickback, gumawa ka ng batas. Yan ang solusyon, hindi mo pagalitan ng bangko. Gumawa ka ng batas kasi walang batas na nagsasabi na bawal. O yan, pakinggan natin yung mga argumento ng mga bobo. Saan ba yun? Ayan. Tingnan natin ang argumento ng mga bobo. Pasweldo ng taong bayan. Bilang taxpayer at bilang pasweldo ng taong bayan, medyo nakakaasiwa at nakakabahala ang statement na nilabas ng Land Bank kahapon. And I quote, strongly refuting insinuations sa pag-handle nito ng government contractor accounts ng DPWH flood control projects. Ang lumalabas sa ating pagdinig, ginamit ang Land Bank, naglabas ng halos kalating bilyong pisong halaga ng cash sa loob ng 2 araw. Na sa Land Bank mismo wini-withdraw ng mga kontratista. Ano pakialam mo doon? Pera na nila yun, bahid na sa kanila yun. Ay Kiko, ano bang klaseng utak meron ka? Kung tama ang naging statement ng Land Bank na wala silang ginawang mali, sumunod sila faithfully at strictly sa lahat ng existing Philippine banking laws and regulations, ang tanong, ibig sabihin ba dahil walang mali sa paglabas ng 457 million pesos cash sa 2 araw, ay mauulit ito? Bobo ka talaga. Kung ayaw mo maulit, gumawa ka ng batas, mag-propose ka ng batas. Kalayaan nga ng tao yan. Hindi ang Land Bank ang nagdidikta. Halimbawa, Mr. Kiko Pangilinan, ikaw ay big time, silusyutan ka. Ngayon, para naman ang isang bangko ay huwag lalayas si silusyutan na hindi siya magagalit, kung anong withdrawal niya, papayagan ko yon. Otherwise, aalis yan. Isasara niya ang account niya. Iwanan ka. Ano magagawa ngayon? Tsaka freedom yan. Freedom to bank kasama sa bank secrecy law yan. Hindi mo pwede alamin. Oh, ano, Kiko? Alam paano nga bank secrecy law? Bawal alamin kung anong pundo ko. Eh kung pipigil-pigilan mo, it is tantamount to violating my bank secrecy law. Pwedeng gawin ulit dahil to quote, sumunod sila faithfully at strictly sa lahat ng existing Philippine banking laws and Tama sila! Tama ang Land Bank. Ikaw ang bobo. regulations. We beg to disagree. Dapat sana ay sinabi nila sa kanilang statement
maghahanap kami ng paraan para hindi na mangyari ulit ito. Ay, bobo ka ba? Sinabi ko nga sa iyo ganito. Kung ako nagdideposito sa land bank at mayaman ako, bilyonaryo ko, magwi-withdraw ako ng 1 bilyon. At kung hindi mo ko pa-withdrawin, aalis ako sa bangko na yun, lilipat ako sa ibang bangko. Kalayaan ng tao yan. Ang pag-ari na pera, yung pag-ari na ng kontraktor, hindi na pag-ari ng gobyerno. Itanim mo sa kukotim mo. Tandaan po natin, pera ito ng gobyerno. O hindi na! Hindi na pera ng gobyerno! Kabobo ka! Binayad na yun sa tao. Pera na ng tao yun, pribadong tao. Kabobo! Bobo! 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 Taong bayan. Pera na kinubra sa kanila o inuutang sa ngalan nila. Oh, Pera inutang sila. Anong utang? Pera na nga ni Sally Santos yon. Binayad na sa kanya. Nalipat na sa kanyang account. Kabog. Ano ka ba? Graduate ka pa naman UP College of Law. Pinapahiya mo na naman ang University of the Philippines. na dapat napupunta sa pagkain, edukasyon, kalusugan. Ano ka pagkain ka, edukasyon? Binayad na nga yun. Bayad nga ng DPW sa kanya. Nung winidraw ni Sally Santos ang pera, nasa account niya na. Bakit mo kukunin pangpakain sa mga Pilipino? Pera niya yun. Wala kang magagawa doon. Kabubuhan. Anong klaseng argumento to? Kabuhayan. Hinihiling ko lang sa land bank at sa sino mang nag-draft ng statement nila at sa lahat, sa ating lahat na pinapasweldo ng taong bayan na magkaroon ng mindset na para sa tao, para sa Pilipino. Bobo ka din talaga. Eh di ba bayad ng DPWH kay Sally Santos yun? At si Sally Santos, nasa pangalan na ng account niya bago niya winidraw. So wala nang habol ang Pilipinas kasi ang may-ari na ng account ay si Sally Santos. Hindi na Land Bank ang may-ari nun. Hindi na Pilipinas ang may-ari. Itanim mo sa kukuti mo yan. Ay, please lang, taalisin mo yung kabubuhan mo, Kiko. Alay ang araw-araw na gawain ang bawat pisong pumapasok at lumalabas sa government banks sa Pilipino sa mga kababayan natin. Sa gitna ng galit ng ating mga kababayan sa nangyari sa kanilang pondo, maano ba namang magsabi, we will find ways. We will find ways. Ano will find ways? Sinabi ko na nga, kung ako'y kliyente ng bangko at ako'y depositor na billion ang pera ko sa bangko, aalis ako sa bangko kung hindi nyo ko payagan mag-withdraw ako. Ha? Naintindihan mo ba yan? Hindi na po pera ng land bank at hindi na pera ng gobyerno yung pera na winidraw ni Sally Santos kasi nailipat na sa account niya. Bayad sa kanya sa kontrata niya. Kahit pa naman ang kontrata niya ay ghost project. What is important is sa transaction binayad sa kanya yon. At the moment na binayad, siya na may-ari nun. Hindi mo na pwede madiktahan yung tao kung mag-cash withdrawal siya o kung magpa-transfer na siya ng amount. Doing things better. We will review our protocols to be able to flag possible dubious transactions. Wala nga ang gagawin mo, Kiko. Gumawa kayo ng batas kung gusto nyo. Hindi yung persahin mo yung bangko na wala namang batas. Magagalit naman sa kanila depositor nila kung pipilitin na sundin ang gusto mong mangyari. Transactions, etc. Imbis na ipagmalaki na sinunod nila ang lahat ng batas, maano ba namang magsabi, given our expertise and 62 years of experience in handling ay, bobo ka talaga. Bobo. Government funds, we will help review the laws, particularly on anti-money laundering and especially if they involve government contractors. Gumawa ka ng batas. Your commitment to the highest standards, itong statement nila, to the highest standards of integrity, regulatory compliance, and public trust demands this. Otherwise, yung deklarasyon ay empty. Ika nga. Bobo ka talaga. Ulitin ko, bobo ka talaga, bobo. It is not enough to do bad. It is not enough to not do bad, rather, but we must not stand idly by while bad is happening.
or while bad is already being exposed to everyone. Pakiusap po ito. Please, Land Bank, let us do better for our people. Bobo. Bobo. Salamat, Mr. President, for this manifestation. Bobo. Tignan natin. Anong sagot yan? Clarificatory questions sa good gentleman. Yes, willingly to the Senator from Panay Island and the Republic of the Philippines. Salamat po, Mr. President. Kung talagang faithfully sinusunod ng Land Bank yung mga applicable banking laws sa isyung iniimbestiga natin sa Blue Ribbon Committee, ano sana dapat ang kanilang ginawa, Mr. President? Oh, yeah. Sagutin mo, Kiko. Well, under the AMLA law, Anong AMLA law? they are mandated to report suspicious transactions. Report? Iba yung report. Iba yung pag-withdrawal. I understand they probably did it. But here comes now AMLA. What did they do with the suspicious transaction report? Bakit AMLA na naman ang Kung ito ay sisisi mo? galing sa DPWH, hindi ba dapat sana ay tinawagan nila ang Land Bank at Bakit AMLA na naman ang sisisi mo? Akala ko Land Bank. alamin ang detalye? At hindi ba sana, kung hindi tumawag ang AMLA, tumawag ang Land Bank sa AMLA? Paano ba naming, ano ba ang dapat gawin dito? 457 million. Andaan mo, Kiko, may kontrata sila. Nung time na yun, Kiko, hindi pa nabisto yung graft and corruption sa flood control. Ha? Nung binayad yan, wala pang issue. Ay, gamitin mo ang kukuti mo. Yung cash ang winidraw galing sa pondo ng DPWH. So may mga paraan na pwedeng kumilos at kung nakita ng AMLA, my understanding is that if the suspicious transactions coming from Alam mo kung ako senador, didebatihin ko to eh. Ipapahiya ko to eh. Ang kawalan ng utak niya eh. public works accounts revealed that there could be or may be a predicate crime of graft. Kiko, contractor yon. Ang contractor, kung nagtatrabaho ng maayos, kailangan nila ang cash. Sabi ko, pang sweldo sa tao, pangbili ng materyales, para makamura, mabilisan ang transaksyon. Kailangan ma-deliver kayo ng materials, otherwise hindi i-deliver kung hindi cash ang babayad mo. Ganun lang po kasimple yan, Kiko Pangilinan. In corruption, and therefore this is money being laundered or money being squandered, bakit hindi nagsampa ng kaso, for example? Anong kakasuhan isasampa mo? Wala pa naman, hindi pa naman alam nung panahon na yun na mag-withdraw, hindi pa naman alam na may problema, may ghost project pala yun. Salamat, Mr. President. And lastly, sinabi po nila sa kanilang statement na they faithfully and strictly complied with. So, good gentleman, kung yes, strictly talaga, paano sila dapat kumilos kung totoong strictly sila tumupad sa mga batas? At ang implikasyon nun, kung yun ang ibig sabihin ng strictly, Ay, paano? Sagot tanong ni Risa. Paano rin kung strictly? Wala nga, sumunod po sila strictly sa batas. At wala namang batas na nagbabawal na papayagan mo yung depositor na mag-withdraw sa cash. So ano pa naman, alam mo na si tayuan na kayo dyan, pinapalabas yan, pinapahiya ng mga sarili nyo. You are exposing yourselves as dimkum poops. at faithfully, di pa pwedeng ulit-ulitin yung mag-withdraw ng 457 Karapatan naman niya mag-withdraw eh. million sa loob ng 2 araw. Karapatan niya nga yan eh. Is that the implication? Is that what they're trying to say in this case? Hindi naman po siguro. And that's Gumawa ka ng batas kung gusto mo na bawalan mo ang pag-withdraw na malaki. why it I find it very disturbing. Your mind is so disturbing. Your mind is so disturbing. You think lowly. To say the least, that they would say after maybe they are afraid of liabilities, maybe they are afraid that Siyempre, aalis ang depositor dyan. Pag hindi nila payagan
ang depositor na kung ano ang freedom, kalayaan niya paano mag-withdraw, ay aalis na hindi na papayag sa land bank. Hindi mo ba, alam mo naman yan siguro na malaking negosyo ng bangko ang mayroon silang depositor? Kasi bakit? Ang mga lahat ng pera na nakadeposito sa bangko ay ginagamit naman ng bangkong yaon sa pagbibili sa negosyo nila. Ang main na business ng land bank ay bumili ng mga treasury warrants at saka treasury bonds sa gobyerno na in 90 days ibabalik sa kanila yung pera. Kikita sila billion. They may have had negligent behavior or conduct. Ano bang negligence doon? Ano bang conduct doon na negligent? Therefore would not want to own up. But now is the time to own up. Now is the time to Ano naman? Hindi have the truth out. Hindi ka makasabi kung ano. Kung sila ay nagkulang, aminin nilang nagkulang sila. Hindi sila nagkulang. Ikaw ang kulang. Anong klase? Ikaw ang kulang. Para hindi na Kulang maulit ang ito. utak mo. Pero kung sasabihin nilang, we followed strictly all regulations. Allow me to quote. Sinunod naman nila eh. Yes, Mr. President. These funds are legitimate government allocations, not private or unverified sources. Land Bank or any other financial institution has no legal authority to block or question duly appropriated government disbursements. This is all very legalese. Alam mo, Kiko, nung time na hindi pa binayad sa kay Sally Santos na kontraktor, pera pa ng gobyerno yun. Pero kung the fact na lumipat na sa bank account niya na personal, sarili niya ng pera yun. Kaya hindi mo siya pwede mababawalan kung anong gusto niya na klase ng pag-withdraw. Get it? Naintindihan mo na ba? Ha? And if we're going to use, legalese language, Mali, actually, mali pa ang explanation ng Tagalan Bank dyan eh. Ang tama lang yung explanation, nailipat na po ang fund, ang pera sa bank account ni Sally Santos. So wala na kami magagawa dyan kasi kanyang pera na yun. Bahala siya kung anong gagawin niya sa pera niya. Bahala siya kung mag-withdraw sa in cash o in check. To gloss over the fact that no matter how you look at it, 2 days, cash transactions, 457 million pesos. How can that in any way be unsuspicious or regular? Oy, you cannot suspect the person who is the owner of the money. Kabubo. And I take note, Mr. President, galing pa sa isang abogado na pinapaalalahanan tayong lahat, huwag tayong palimita sa legalese lamang. Ito pang isang bobo na to, ho. Yan ang problema. Dapat talaga abogado lahat. Except lang kay Kiko Pangilinan na abogado na bobo. So huling-huli, Mr. President, so may nakikita na po ba ang good gentleman na mga applicable laws na bukod sa, of course, kabuang committee report sa Blue Ribbon, pero particular dito sa statement ng Land Bank, applicable laws na malamang kailangang amyendahan. Oh, yan ah. Anong applicable laws, Kiko? Kailangan amyendahan. Yon, tama si Risa doon. Kailangan amyendahan ninyo. Palitan ninyo. Para talagang mabigyang daan ang faithful at strict compliance ng ating mga government banks sa ganitong mga usapin. Well, immediately I would like to think government banks cannot be treated the same way as private. Kiko, you forgot that even if they are government banks, may mga depositor sila na private persons. Kung mga pribadong tao, mga depositor nila, bawal po sa bangko kahit government banks na makialam sa property, sa pera ng mga individual na pribado. Banks, especially when it comes to precisely public interest involved in the amounts, in the
accounts of government agencies. Ang problema ko nito kay Bongo, mahina din ang kukote nito. Hindi niya alam kung dapat nag-interpolate to, kumontra na dapat ito. So there has to be a different set of rules and regulations covering government banks such as the Land Bank of the Philippines or the DBP. Now, as to the specifics as to what these provisions of law, amending the AMLA perhaps, is concerned, we can look into that. Hindi mo nga alam, nagsasalita ka, hindi mo pa pala alam, mag-perhaps ka. Ibig sabihin, hindi mo alam. Nag-argumento ka, hindi mo alam mga batas na gusto mo palitan. But clearly, we cannot allow government banking institutions to have the same set of rules and regulations as we would have private banking entities. And kung ganun gagawin mo, wala na magdideposito sa government banks. Doon na sila sa pribado kasi masyadong istrikto. Mga depositor, naghanap sila ng bangko na hindi istrikto. Tandaan mo yan. Corporations. Maraming salamat, good gentleman at Mr. President. Totoong dapat ang mga government entities ay higit pa na accountable, no? Of course, there's accountability from private sectors, Ito pang isang buba, ho. civil society, pero kapantay at higit pa doon mula sa mga government institutions. Maraming salamat po. Maraming salamat at thank you. Bakit hindi kumontra ang ibang senador? Si Bongo, hindi. O si Soto, tingnan natin kung kukontra. Thank you, Majority Leader. Yes, our distinguished colleague, Senator Rafi Tulfo would like to be recognized. Rafi Tulfo, the Senator Rafi Tulfo is recognized. Thank you, Mr. President. Would the good senator from Pampanga allow me to Quezon ask City. one question? Yes, Interrupt the Philippines. willingly to the gentleman from Isabela and Isabela and Davao. Davao. Mr. President, thank you. Just one question, Mr. President. According to report, most land banks parati raw pong kinukulang ng cash dahil malakas ang palabas na cash flow. And sabi ng mga kakilala ko, at marami sa atin nakakalam nito, to avoid having to request from BSP cash supply, they tap other nearby banks for cash supply assistance. What regulatory measures ang meron ang BSP para hindi na sila malusutan? Aware po kayo dito, Mr. President? Itong nangyari na palaging Isa pa nagkukulang tong bubo. ng cash. Narinig ko rin yan. Isang pa tong bubo si Rafi. Narinig ko rin yan. If I'm not mistaken, just recently, the Rafi. Bangko Sentral issued Rafi, hindi mo pwede malimitahan ang mga private na tao, pribadong tao, sa kanilang pera kung anong gusto nila gawin sa kanilang pera. Tandaan mo, Rafi. Tandaan mo, Kiko. Tandaan mo, Riza. O yan, si Erwin Tulfo, katabi doon, hindi pa niya alam kung anong gagawin. Kapag nailipat na po sa pangalan ng pribadong tao, ang pera galing sa gobyerno, ay hindi na po gobyerno ang may-ari. Kaya wala kayong karapatan na i-regulate o lagyan ng bukuan ng palatuntunan kung paano nyo gusto susundin nila. Bawal po, bawal na bawal. Memorandum circular na ipinagbabawal na ang cash releases if it's more than 500,000 pesos dapat wala, bawal yan. That is unconstitutional. That is an infringement into the right to property of any individual. Okay? check na ata, no? And they did that after the first or the hearing or the second or the third hearing of the Blue Ribbon Committee. Pwede naman pala. Ganito. Okay, cheque. Pagbigyan kita ng cheque. Ito, Kiko Pangilinan, cheque. Ngayon, nagbayad ako, gobyerno nagbayad ng cheque sa akin. Anong gusto ko gagawin? I-withdraw ko yung cheque. Ikakas ko rin. Incash ko. Ano magagawa mo doon? Cheque ko, 500 million. Kukunin ko 500 million. May magagawa ka ba doon? Pribado akong tao, kontraktor ako. Nung klase. Hindi ko alam saan ka. Ay, naku. Kaya naman palang gawin mag-issue ng ganong klaseng circular para mahigpitan pa
itong Hindi nga pwede mag-issue ng circular ka na. Abogado ka eh. That is an infringement to the right to property of an individual. pag-release ng cash transactions ng government banks. Kahit government banks pa yan, kapag ang withdrawal ay ginawa ng pribadong tao, kanyang pera naman yun, wala kang magagawa dyan. Di kaya, Mr. President, kaya kinukulang ng cash ang mga land bank dahil dito po nag-withdraw yung karamihan ng mga contractor, mga taga-DPWH, bulto-bulto na Well, pera. base ang doon sa withdraw. salaysay ni Miss Sally Santos, yun ang nangyari. Ito pang isang bubo naman si Rapi Tulfo. Pares kayong bubo. Alam mo bakit? Ang lahat po ng cheque ng DPWH ay land bank. So kung land bank ang cheque, magbabayad siya sa lahat ng kontraktor, alangan naman dun sa BPI na i-withdraw yan. Alangan naman dun sa Metrobank i-withdraw. Alangan naman sa BDO. Siyempre, ang cheque ay cheque ng gobyerno na patungkol sa pera ng gobyerno. At ang naghawak ng pera ng gobyerno ay land bank. Kaya sa land bank, magsabay-sabay yan withdraw ang lahat ng mga kontraktor. Okay? At for all you know, tuwang-tuwa ang mga manager ng bangko yan kung mag-withdraw ang kontraktor. Kasi bakit? Magbibigay ng balato, pabilisan lang ang kanilang withdrawal. Sinabi niya ay idiniposito sa kanyang account ng DPWH at ang utos ay i-withdraw at dalhin sa district engineer. Ako, Kiko, ang utak mo, lakihan mo. Kung nag-withdraw ba yun si Sally Santos sa land bank, sasabihin ba niya sa bangko kung kanino ibibigay ang pera? Bobo. In fact, if I recall correctly, yung cash na nakita dun sa mga larawan, sa mga picture, yung limpak-limpak na salapi na nakapatong dun sa lamesa, galing yun sa land bank. Kawiwid. Wala naman problema galing sa land bank, pero pera na nasali yun, hindi yung pera ng gobyerno. At dineliver nga dito sa opisina kung saan nilapag ng Public Works District Engineer yung pera. Cash. Maraming salamat po, Mr. President. That's all. Thank you po. Thank you, Mr. President. Thank you, Sige, thank you. Nagsasawa na ako sa mga senador na mga bobo. Aywan ko ba bakit binoto pa mga ito. Dapat ang ginawa mo ay proposing to file a new law. Proposal to have a new law na limitahan natin ang pag-withdraw ng cash. Dapat sana ganon. Alam niyo naman walang batas na nagbabawal kung magkano ang i-withdraw na cash. Ganun lang kasimple lang yun. And yet, hindi mo pwede na bawalan ang private person na si Sally Santos na kung anong gawin niya sa pera niya. Pera niya na yun dahil lumipat na sa kanyang pangalan. Hindi na pera ng DPWH. Aywan ko say. Ay, bakit may mga bobo mang senador na ina-elect? Magtawag na lang tayo. Perni Pinto, Andrew Brute, Bogsadam. Ang sarap itapik ni Risa Hontiveros, sir, si as in, lalo na sa PhilHealth, sir. Nako, senador na nakikiayon pang yang dito na natin basahin kasi malabo. Okay. Okay. Ito babasahin ko lang. Sa Jesse Lubay, tama ka diyan, hindi lang bobo, kundi siguro meron ding corruption mga yan. So si Ayan Cuñado, grabe kung sa Senado ka na makipagdebate, Doc Toto, tibuok kalibutan
maglanog President Doc Toto 50-50 sa wala pagkailan nimo 100% pag makadungog ka sa tanan. Nunoy Taying, hanggang puro yaw-yaw lang sila, Toto. Si Long Correas Jr., Kiko Daplok, tapos Pixie, Toto, ikaw kaya maging senador at ikaw turuan ko. EB Long Beach, only sounding smart pero naluloko nyo ang tao. Teachers Pet TV, pansinin nyo di nila mabanggit si Ko at Tamba at BBM. EB Long Beach, then make a law to limit, yan dapat make a law to limit the amount of every transaction para may chance i-check. Teachers Pet TV, sayang oras sa mga yan. May sweldo pa yan, ha? May sariling interest, kakamping, kakalawang at akbayad. EB Long Beach, hindi lang government dapat lahat. EB Long Beach, pabida. Valentin Serna, Teachers PTV, ngayon ditol po Davao na din. EB Long Beach, how billionaire in the Philippines deal. Libby Valen, Katoto, saan na po ba yung hangganan ng talino nyo sa ngayon? Nyo po ngayon? Teachers PTV, kudigo si Rap. Sometimes you bend the law. Tapos Diyos usapan tanga yan. Nonoy Taying, but parang bangko pa yata nasisisi ng mga senador na tuasa na si Ko at si Speaker. Moon Dragon, paano ng mga companies na may malalaking cash transaction at withdrawals, hindi na maka-withdraw kung pawala nila. Kalukuhan nga So Diyos mga nag-usap about sa bank system, sila lang sana kuha sila ng bank expert. Kung gusto nyo kayo magnegosyo para malaman ninyo, Kiko, kung gaano kahalaga ang cash. Mondragon, paano na si Rice and Palay Trading? It's cash to cash basis yun. Ngayon, Mondragon, di na sinaalang-alang mga government suppliers and contractors. Tapos, Mondragon, kung ganyan ang gusto nilang panukala, dapat improve nila ang digital payment. Tingnan mga safety measures. Tama po kayo. So, maraming salamat sa lahat. Okay. So, Valerie Cerns, magandang gabi, magandang umaga po sa inyo lahat. Okay, yan lang po ang ating At don't forget to like, to share para matataas ang algorithm natin at marami ang papasok na mga ads. At tulungan nyo lang ako para naman mapatuloy natin ating adhikain to inform you. At saka tulungan nyo ako para dumami po ang ating subscribers na sa ngayon ay 101,000 tayo. Gusto ko sana ay abot ng 10 million. Pag umabot po ito ng 10 million, tatakbo tayo ng pagkapangulo ng Pilipinas at babaguhin natin ang sistema ng batas. Lalo na sa sistema ng katarungan na kung saan gagawin ko po na ang mga tao na magdesisyon sa lahat ng kaso sa korte at tao na rin magdesisyon kung sino ang kakasuhan. Pagkatapos mahuli sila ng pulis, ipapakita dun sa grand jury ng mga tao, sila magdesisyon. At kung sa korte naman, mga tao rin trial jury. Pag yan po ang ating sistema, hindi po sila kayang bayaran ng mga bilyonaryo para mabago ang mga desisyon, para maparusahan sila. Ganon din sa ombudsman, gagawin natin, tao na rin, ombudsman jury ang mangyari. So yan po ang dalawang proyekto ko. Kapag ako'y magpresidente, wala nang maraming usapan pa. Total marami naman tayong mga expert. Tutulungan ako ng mga expert sa economics, expert sa mga industries, kung anong mga papatayo ng mga factory. Kailangan factory intensive tayo. Yan ang akin. Magpatayo ng maraming factory pag ako na mo. Tapos palakasin ang bigyan ng capital nagtig 100,000 ang bawat per hektar ang bawat mga magsasaka.
Ganon po ang aking, kung tatakbo lamang ako kung abot na po 10 million ang aking subscribers. So magandang umaga po sa lahat.